Medyo tumigas na yung statement mga kababayan ni House Speaker Martin Romualdez. Winarningan niya mga kababayan yung mga hoarders and price manipulators dito sa ating bansa. You have to moderate your greed, anya. Tigilan na ninyo yung sobrang kasakiman or your days are numbered. What? So tama ito na statement mga kababayan na pinalabas ni Martin Romualdez. Pero kung ako sa inyo po, tirahin na po ninyo. Sobra na po. Sa totoo lang, abolin na po ninyo itong mga involved dito sa hoarding and price manipulation na mga agricultural products. But anyway, i-share ko muna sa inyo, mga kababayan, yung kwento. So sabi rito sa balita, Manila Bulletin. House Speaker Martin Romualdez gave his most ominous message yet to hoarders of agricultural products on Tuesday as he told them to moderate he told them to moderate their greed. Sabi po niya, stop this foolishness, bring back the supply, stabilize it, work with us. Makipagtulungan na niya kayo sa amin, sa gobyerno. Hindi yung ginagawa ninyo, pinagsasamantalahan ninyo yung mga tao. And if not, you're against us, your days are numbered. Bilang na niya yung mga araw ninyo. Pag ganyan ang ginagawa ninyo, patuloy kayong nagsasamantala sa ating mga mamamayan. Warning po ni Martin Romualdez. A visibly irate Romualdez said on the sidelines of the Memorandum of Agreement signing at the Romualdez Hall in the House of Representatives. The late 1st District Congressman was referring to businessmen involved in hoarding onions, garlic, and other agricultural goods. He said that the practice has caused prices of the goods to skyrocket, thus placing a great burden on common Filipinos. So tama po yung pinalabas ninyong warning. And siguro, other than this, yung perception ng tao kasi medyo nalalamyaan po sa response ng ating gobyerno. So, kailangan siguro tigas-tigasan natin. Di ba? So, after this warning, siguro mag-organize kayo ng operations. Although may mga existing na po na operations na ginagawa against dito sa mga nagtatago ng produkto. Di ba ang dami ng mga warehouses yung pinuntahan ng mga authorities at nadiskubre na doon nagpakatago yung asukal saka mga onions. Ang gustong makita, marinig ng mga mamamayang Filipino, kumusta na yung demand report from the authorities siguro at i-publish ninyo ano na yung nangyari doon sa mga nahuli na nagtago na mga onions at saka asukal, nakasuhan ba sila? Ano yung mga kaso na kinakaharap at ano yung status? At saka pala, secretary man sa akin, speaker, bakit pala sinuspend yung investigation ng Congress? Yung isang committee, yung kay Suwasing yata, yung Congressman Suwasing, na pinangalanan niya doon sa committee hearing, yung mga alleged smugglers, after one day lang yata yon or 2 days ng hearing, natigil yung investigation. Nagduda tuloy yung mga mamamayang Filipino ngayon at may nagagamit na propaganda, yung mga fake Marcos vloggers.
May pinagtatakpan na niya siguro. Yung mga baka niya, mga kaibigan, kakilala. Di ba ganun yung mga lumalabas na kwento ngayon? So, nagkakaroon tuloy ng rason at pagkakataon yung mga propagandista na mga kalaban na makapaglabas ng mga paninirang puri. Di ba? At pag nagkaganon, hindi kayo niyan siseryosohin ng mga mamamayang Filipino that you are really sincere in running after this unscrupulous businessmen. Pero tingnan natin itong statement po ninyo kung ano yung mangyari. The late First District Congressman was referring to businessmen involved in hoarding onions, garlic, and other agricultural goods. He said that the practice has caused prices of the goods to skyrocket, thus placing great burden on common Filipinos. So tama ito na statement po ninyo. Talagang matindi yung tama sa mga mamamayan. Obviously, one of the top and burning issues today, sabi po niya, the high and soaring prices of basic commodities like sugar and now onions and even garlic. We'd like to tell the public that the House of Representatives will use all its resources and employ all its efforts to ensure that we bring back stable prices and other supply of these commodities. Sabi po mga kababayan ng Speaker of the House, we know that there are sufficient supplies of these basic commodities. Sabi ko nga sa inyo po, sinasadya possibly itong mga mga involved na mga hoarders allied with the Dilawan para ipahiya po kayo. Ayaw ninyong ipahiya yung ating administrasyong Bongbong Marcos. Gusto nilang i-pull down. Kasi siyempre, pag hindi nila maibagsak yung administrasyon, wala na silang pagkakataon to take over the government in the future elections. Hindi na sila mananalo. Kaya talagang gumagawa sila ng issue. And possibly, siyempre, itong mga hoarders na to, other than kasabwat yung mga, kasi yung policy ng previous administration, doon sila kumita, yung pabaya. What? Yan ang negosyo nila. Pag pabaya yung gobyerno, kasabwat nila. Kaya namimihasa. Talagang yun na niya yung gawin natin para masira. Para fiesta-fiesta tayo. Pag nagtagumpay tayo sa ating objective na sirain yung administrasyon, balik tayo. Dito nga niya, mangyari sa atin ito, tago-tago tayo muna. Pero di continue on operating illegally. Kaya kailangan pong sample, Speaker. We know that there are sufficient supplies of these basic commodities and there is no reason why prices should be soaring. Sampulan na po ninyo. So it only points out to one thing, there is hoarding. There is price manipulation. Kasuhan na po ninyo, pag hindi ninyo kinasuhan ito, kinulong yung mga walang iyang to. Wala, pagtatawanan lang po kayo. So we are warning those who are behind these nefarious activities, sabi po niya, that your days are numbered. The House will be going after you. In a subsequent chance interview after the MOA signing, the normally mild-mannered Romualdez added the following tough remarks. You know, my message is moderate your greed. Release the supply of these basic commodities. These vegetables, whether they be onion, garlic, moderate the supply, moderate your greed, give us fair prices. If not, your days are numbered. We're going after all of you. Sabi po ni Martin Romualdez.
Romualdez said he has already asked the House Committee on Agriculture and Food to get to the bottom of the hoarding issue. In a separate interview Tuesday, Quezon 1st District Representative Wilfredo Mark Enverga, chairman of the Agriculture and Food Panel, revealed that they would start their inquiry on the hoarding issue next week, February 14. Maganda po. Yung sa smuggling din po, i-resume na rin po ninyo para hindi magduda yung mga tao. The investigation is motu proprio in nature. Enverga said his panel is looking to invite alleged hoarders of agricultural products as they may be identified by the Department of Agriculture and other sources. So sabi rito, we know for a fact na open secret na ito. So hihingi kami ng listahan mula sa kagawaran ng pagsasaka, also with other sources of our congressmen, our fellow congressmen, and yung ibang katulong po natin sa law enforcement. Earlier, Romualdez threatened to have alleged hoarders arrested if they refuse to cooperate with Enverga panel. Ay, pakulong po ninyo. Pa-aresto po ninyo. Kailangan aksyon yung ipakita ninyo para seryosohin kayo. Pag hindi, wala. Pagtatawanan lang po kayo ng mga taong ito. Ayun man lang po mga kababayan, baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, mga kababayan, baka lang gusto ninyo po itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Di man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.